susunod, tayo ay matututo kung paano mag-alaga ng hito sa ponds. That once the world has known, the province we love and call our own. We Litanians have fought and died for you. Freedom since then has seen us through. The beauty that we see today shines in every way, rich in love, resources and fame. Forever you will stay the same. We make the world to know and let our spirit glow that you're the place to be, the province of Leyte. We make the strong and free, the province of Leyte. You will always be part of us, the province east of the Visayas. For the glory that all you do, the whole nation is proud of you. We make the world to know and let our spirit glow that you're the place to be, the province of Leyte. We make the world to know that we love you so, a place of strong and free, the province of Leyte. We make the world to know and let our spirit glow that you're the place to be, the province of Leyte. We make the world to know that we love you so, a place of strong and free, the province of Leyte. The province of Leyte. Nakikinig ang IBC Channel 6 Palo, Leyte. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Maupay na aga iyong atanan. Yes, good morning everyone. Kumusta? Kumusta? Okay lang naman Ate Jam, ano? Actually, ngayong Sabado ng umaga, grabe talaga yung init ng panahon. Imagine, 10 a.m. pa lang Ate Jam, pero mainit na talaga yung panahon ng sobra. Sobra talagang mainit yung panahon. Parang feel ko masusunog yung balat ko kahit sunog na. Bakit naman sinabi mo yun na masusunog pa yung balat mo? Ang layo ng skin tone natin, Ate Jam. Ako nga, mas malitim ako sa'yo. Pero malayo ba? Oo, malayo, Ate magkapareho Jam. sa'yo. Mas lighter yung color ng skin mo. So, parang hindi naman halata. hindi naman sa sinasabi natin, no, na tayo po ay
I mean, hindi po naman po namin sinasabi na nakakaapekto yung kulay ng ating balat, pero ang akin lang masasabi po in regards to the continuous heat na nararamdaman natin ngayon, I hope na sana po ito po ay matugunan ng pansin. Yun. Anong hindi nakakaapekto? Somehow nakakaapekto yan. Kasi alam naman natin, di ba, na matagal nang sira yung ozone layer natin. So, yung ozone layer, isa siyang umbrella na nagproprotect para makapasok yung ultraviolet rays. Yung ultraviolet rays ay nakasasama siya. Marami siyang dalang sakit. So, kapag hindi na protektahan ng maayos yung balat mo, it can cause skin diseases. So, dapat iwasan din natin yung masyadong pagbibilad sa araw, or we can use protection to our skin. For example, sunscreen, sunblock, 'di ba? Yes, totoo yan. It is really very, very helpful. Kaya para po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga taong lumalabas, lalo na ngayon sa init ng panahon, stay hydrated, make sure na meron po tayong sunscreen para protected po tayo from the risk of sunburn and other diseases. Oh, so much for that, no? So, again, this is Ate Jam. At ito naman po, si Kuya Hill. At ito ang Kwentuhan at Kaalaman. So, panibagong araw, panibagong kaalaman na naman po ang aming hatid sa 3 million viewers natin, Yes. di ba? Kumusta? Kumusta kayo? Kumusta kayo para sa ating 3 million viewers na nakasubaybay ngayong umaga para po din po malaman nyo po kung ano po yung mga i-discuss namin ngayong umaga. Lalo na po, sana po sa isang oras ng ating talakayan ay kayo po ay makakuha ng karunungan sa aming dalawa. Oh, karunungan. Karunungan or also known as dunong. Gusto ko lang i-share yung dunong, no? Kasi hindi na siya masyadong nagagamit. So, hindi naman siyang makalumang salita. But, isa siyang salita sa Filipino na ang ibig sabihin din is wisdom, karunungan o wisdom, dunong po. Hindi ko to makakalimutan kasi yung thesis namin, yan yung title. It was Dunong o Gambala. Dunong o Gambala, pag-aaral sa panahon ng pandemya. Wow. Yun yung, Excuse me. so binabahagi ko lang para din ma-share din. Like, iba kaya yung feeling kapag may natututunan ka araw-araw? Matututuhan araw-araw. Parang akala mo marami ka nang alam pero hindi pa pala. Yan yung sinasabi ni René Descartes na the more that I know, the more that I do not know. It's not the exact phrase, but yun po, yung thought. So yun lang, share ko lang. Actually, Ate Jam, grabe talaga yung content ng sinabi mo ngayon kasi totoo po yan. Dahil po, every discussion namin na ngayon sa programang ito ay magbabahagi po kami ng iba't ibang mga karunungan sa lahat po ng mga levels, specifically yung mga dapat natin matutuhan na hindi po natin naririnig in a normal day. Oo, kasi may mga topics na iniiwasan ng mga tao. Kasi Yes. masyado siyang sensitive, which is na hindi naman dapat natin iniiwasan yung mga sensitive topics. Kasi sabi pa nga, minsan yung pagiging conservative natin is yung ikinapapahamak natin. Yung kasalatan natin sa karunungan is yun din yung magpapahamak sa sarili natin. 'Di ba? Oo. Katulad na lamang ng sex education. Kapag nakakarinig, since kilala naman yung Pilipinas bilang conservative, 'di Yes. ba? Oo, totoo. It's part of our culture. Pag naririnig na tungkol sa sex education, parang nagtatakip ka agad ng tenga, like gumagawa ng paraan. So, ano yung side effect nito? Bakit mo iniiwasan? Yung mga tao na ayaw pakinggan kung ano nga ba yung safety sex or safe sex, tingnan nyo kung ano yung epekto dahil sa kakulangan nila sa kaalaman, nagkakaroon ng HIV/AIDS. Oh. Di ba? Sexually transmitted diseases. Di ba? Whereas kung na-educate sila ng maayos, mapipigilan sana. Kasi sabi pa nga, prevention is better than cure. Yun, Then totoo aside yan. from that, ano pa ba yung sensitive topics na kailangan na madalas na parang iniiwasan?
Ikaw? Actually, with regards to those said topics na madalas nating iwasan is yung mga pananaw. Lalo na po yung, paano ko ba ito isasabi? Like yung mga pananaw in terms of the government, yung mga ginagawa nila in a positive way. Yes. I agree with that. Especially sa societal issues. Yes. Sa societal issues, and especially asking perspective about political views. Kasi sabi ng instructor namin ng college, kung gusto niyo daw kung gusto niyo hindi mabahiran yung pagsasama niyo ng yung mga kaibigan o ng mga hindi pagkakaunawan sa relatives, wag niyong dadalhin yung societal issues as a topic or political views. Yes, totoo O yan. di kaya naman yung about religion. Yes. Kasi 'di ba iba-iba naman yung perspective ng tao. Pero ano ba? Ano ba yung parang ano yung disadvantage kapag hindi tayo magiging bukas sa mga ganitong usapin? Parang nasa lugar tayo, like nasa Pilipinas tayo, pero mangmang tayo kung ano yung nangyayari sa ating Yes, kapaligiran. totoo yan. 'Di ba? Oo, Ate Jam, totoo yan. Kasi kung titignan natin on a broader perspective, let us look into it na, like for example, in a setup na may mga ganong talakayan na hindi siya napapag-usapan on a normal setup, kailangan talaga natin itong pag-usapan. Hindi naman sa paraan na kailangan maintindihan mo or ma-appreciate mo agad. Instead, sabi pa nga, hindi naman lahat ng bagay na sinasabi natin ay ma-appreciate ng tao. Instead, kung ano man yung mga sinasabi namin, ito ay isang pagpapaalam sa paraan na alam namin na pwede at alam namin na makakatulong hindi lamang sa pananaw ng pagbabago ng pananaw, kundi pagtuturo sa ating mga taong bayan. That's why iwasan natin yung parochial mindset. Do you know what parochial mindset is? Yung pagiging narrow-minded, yung pagiging makitid ang pag-iisip. Kapag mag-share ka, like for example, may gusto kang ipamahagi na sa tingin mo ay tama, then bigyan mo ng facts. Wag kang parang maggagalaiti na gusto mo talaga yun yung paniniwalaan mo. Just respect na may iba talagang tao na iba yung pananaw nila. Kasi nga, uulitin ko, maaaring may nakita silang maganda na hindi mo nakikitang maganda at may nakikita naman silang hindi maganda tapos ikaw hindi mo rin nakikita. It's always actually hindi yan two sides. It's three sides. Bakit naman three sides? Ano yung Like for triangle? example, side mo, side ko. In between, nandyan yung truth. Yun. Diba? Oo, totoo yan. Kasi hindi natin alam na yung totoo sa'yo is hindi totoo sa akin. Yung totoo sa akin is hindi rin totoo sa atin. Pero syempre, nandyan yung katotohanan talaga. Yes. Diba? Totoo yan. Kasi kung let us look into the perspective of looking at the number 6. Kung nasa baba kang tumitingin, yung pananaw mo 6. Pero kung nasa harapan ka na tumatanaw papunta sa akin, or kung ano yung pananaw ko, yung makikita mo is 9. Bali po, pero kung andun ka naman sa side, hindi mo siya makikita as 6 or 9, kundi either or. Bali po, ang ibig po naming sabihin, lalo na po yung aking ibig sabihin, is it is definitive on the perspective of what the person is trying to imply. Yun. That's why effective communication is important. Yes, Why? totoo. Effective communication hindi basta-basta communication lang. Kasi may communication na nag-uusap nga kayo pero hindi kayo nagkakaintindihan. Effective communication means dapat yung gusto mong iparating is maiintindihan din ng receiver. Ganon din naman yung gustong iparating kasi magiging sender na yung receiver niyan. Parang salitan lang, ganon. Then, just imagine na situation na hindi na pag-uusapan. Like, serious conflict or serious scenario na hindi mapag-uusapan. Paano kayo makaka-come up ng solution? Hindi naman pwede na ikaw lang yan. Kaya nga sinasabi, no man is an island. You need other people para mabuhay ka. Yes, totoo Diba? yan. Totoo yan. So, ayun. So yun po mga kababayan yung panimula ng aming diskusyon. So
Ano ba yung content ngayong umaga? Kung bakit, ano po yung mga papag-usapan namin? Ito po ay isang sensitibong topic patungkol po sa amnesty. Ano ba yung amnesty? Explain mo muna. Actually, ang amnesty, ito po ay isang parang grant na ibinibigay sa isang tao na nagkasala sa gobyerno na ipapawalang sala lahat ng kasalanan mo in the name of the legalities. Oh, mas mainam na ini-explain muna natin every word na Yes. binibigay natin kasi it's more like unlocking the gap. Mahirap naman kapag i-explain natin yung isang bagay Oh, tapos hindi hindi nila nila maintindihan. maintindihan. Ano yung amnesty hanggang sa matapos yung yung discussion, wala silang naintindihan. So Yes. again, okay, So, continue. ayun, ito po ay isang pagpapawalang sala sa mga tao or grupo na in the eyes of the law, nagkaroon po sila ng sala. Bali po, ito po ay isang parang tinatawag na pardon. Bali, kung ikaw ay nagkasala sa gobyerno at ito po ay isa sa mga napakaraming paraan upang ikaw ay makabalik sa society without the judgment of the law. Kasi di ba, kung titignan natin Jam, kung ikaw ay may sala, ano yung ginagawa mo? Nagtatago ka. Hindi ka nakikita on a public setup kasi takot kang makulong, takot ka na to face, not everyone, but takot ka na harapin yung kaso na may sangkot sa'yo. Yun. Sometimes yung pagkakasala natin kapag tinatago natin para tayong nakakulong sa hawla na parang limitado lang yung galaw natin. It's more like your tawag nito, kinukulong mo yung sarili mo na imbis na dapat malaya ka naman. Unlike kapag i-let go mo siya, i-accept mo na nagkasala ka, then you may ginawa ka para maayos yung pagkakamali mo. Kasi hindi porket nagkamali ka is buong pagkatao mo is pagkakamali na. Yes. Everyone deserves a second chance. Naniniwala ka dyan? Nabubulol pa ako, di ba? Oo naman. Do you believe that? Yes. Depende sa pagkakasala. Oo. Depende rin kung saang aspeto. Oo. Pero Diba? mabalik tayo sa discussion. Actually, ito si Ate Jam talaga very corny talaga. Very Parang alam ko talaga kung saan patungo. Parang may pinaguhugutan ka. Naging mais ba ako? Pwede. Anyway, so yun po, in connection to the discussion of amnesty, ang masasabi ko lamang po, una, ito po ay isang pagbibigay pardon sa mga nagkasala. At pangalawa po, ito po ay isang way to connect those people involved with those crimes to return to society. So, ano po ba ang mga grupo or mga personalities involved in the granting of this specific amnesty? So, nung last SONA ni PBBM or President Bongbong Marcos, sinabi niya po na in the several amnesty proclamations, they have granted amnesty to the following rebel groups. Una po, ito po yung Revolutionaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongcayaw Brigade of Bridge or RPMP, RPA-ABB, former members of the CPP, NPA, NDF or the Communist Party of the Philippines, New People's Army and National Democratic Front, MILF or Moro Islamic Liberation Front, and MNLF or the Moro, kalimutan ko yung meaning ng N, pero yung MNLF, ibig sabihin po is the Moro National Liberation Front. Yun. Yung ito pong apat na mga grupong ito, nung unang panahon, just because of the principles they're trying to fight for, they have wreaked havoc to the people or the ordinary citizens in trying to promote or trying to persuade people that what they are fighting for is just and true. Let us put it into perspective na tama yung iba. Hindi ko sinasabi na lahat ng apat na ito ay tama ang kanilang pinaglalaban. Ang sinasabi ko lamang po ay may mga natamaang civilian that cost their lives. That's why they have been filed cases upon itong mga taong ito and they have applied for amnesty para po makabalik sila sa ating society
na wala pong tinatawag na judgment of the law. And of course, ito pong 4 na mga rebel groups na ito, sila po ay nag-apply for the grant of amnesty and shall be filed under oath with the Amnesty Commission within 2 years from the effectivity of this proclamation. For the CPP, NPA, and DF, period is from March 14, 2024 to March 13, 2026. Ano pong ibig sabihin nito? Para po sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, kung ikaw po ay may connection or may ties ka po sa CPP, NPA, and DF, ito pong grace period na ito na March 14, 2024 up to March 13, 2026. Ito po ay binibigay po para po makapag-apply itong mga kababayan natin na naging bahagi ng marahas na grupo ng CPP, NPA, NDF. Alam mo, kadalasan kasi sa mindset ng mga may connection sa ganyan is iniisip nila na baka ano yung gawin sa kanila ng mga militar. Like, baka saktan sila. Kasi since naman yan yung paniniwala na ibinibigay din sa kanila. Which is not true. Hindi po totoo yan, di ba, Kuya Hil? Yes, totoo yan. Kasi, actually, let us look into the perspective na lang of the mentioned group na sinabi ko kanina yung CPP, NPA, NDF. Actually po, yung ginagawa po kasi nila is they are trying to propagate to their members, their cadres, na yung ginagawa ng ating government. For example po, alam naman natin na sila po ay nagkasala nang dahil sa ginagawa nila when they are part of the organization and they are at the mountainside. So ano po yung mga ginagawa nila? They are harassing the farmers, the ordinary people, humihingi sila ng pangkain, nangingikil sila hindi lamang sa mga businessmen and also po sa ating mga kababayan po na namumuhay ng marangal. Ano po ba yung connection as to bakit itong mga taong to takot po sila sa ating mga military? Dahil una po, sila po ay nabigyan ng karunungan na ang gagawin sa kanila ng militar pag sila po ay mahuli, sila po ay totorturin, sila po ay papatayin, at sila po ay papahirapan at kung ano-ano pang mga negatibo na i-feed sa kanilang mga miyembro. Kaya kung titignan po natin, most of them prefer to get killed in the mountainside rather than surrendering. Bakit po? Dahil kung titignan po natin on a wider perspective, ito po mga kababayan natin na mga naaapektuhan sa mga pinagsasasabi or propaganda na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Sila po ay mga biktima lamang ng tinatawag natin na panlilin lang. Kaya bakit ko po ito sinasabi ng paulit-ulit? Dahil ito pong mga taong to, sila po ay mga kabataan. And itong mga kabataang to, instead na sila po ay andun, nag-aaral ng mabuti, inaabot ang kanilang pangarap, nang dahil sa prinsipyo na pinaglalaban ng CPP, NPA, NDF. Itong mga kabataang to, sila po ay napupunta ang buhay nila sa bingit ng kamatayan. Anong masabi mo doon, Ate Jam? Just imagine, marami pa tayong pwedeng gawin sa ating mga buhay. Though, hindi natin alam kung kailan ito matatapos kasi wala naman talagang kasiguraduhan. Yes. Pero yung bata, imbis na mag-aaral sila, nagpapalawak ng kaalaman, they're building their future kasi sooner or later sila na din yung magiging adults sa society natin. Kaya tinatawag silang pag-asa ng bayan. So, hindi matatapos yan. Bawat bagong henerasyon, sila yung itinuturing na pag-asa ng bayan. So, imbis na nag-aaral sila, sinusugatan nila ang kanilang mga buhay. Diba? Kawawa naman. They are just victims. Like, nalinlang since mapupusok pa. Then, egocentric din kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila para lang malinlang, para madalad, kung saan-saan. Na nakalulungkot kasi bilang siguro sa perspective ng magulang, mangungulila ka talaga. Kahit pa sabihin kung gaano ka pasaway yung bata, kasi dumadaan naman talaga lahat ng tao sa ganyang stage. Yes. 'Di ba? Hahanapin yan kasi kaya nga sila nagtatrabaho
para mabigyan ng magandang buhay yung kanilang mga anak. Then what will happen to the future if in case doon na rin sila magbuo ng pamilya? Yung magiging anak nila, yan yung kamumulatan. Ganyang mindset yung kamumulatan. 'Di ba? Imagine, tagasulong sila ng karapatang pantao kuno. Pero sila lang din yung lumalabag nito. 'Di ba? The irony of that. Yes, that's the biggest irony na palagi actually no Ate Jam, share ko na lang to dito. May nakausap ako na isang estudyante ng hindi ko lang sasabihin kung anong school. Sabi niya sa akin, nagkaroon kami ng konting debate. Sabi niya sa akin, the content daw of what they are fighting for in rallies is the perspective of what we call equality. Let us be realistic. Mahirap po ma-attain yung word na equality. Kasi sabi pa nga, una, we only have limited resources. Pag bigyan natin to sa lahat ng mga tao equally, then technically, hindi lahat mabibigyan. Bakit equality? Dapat hindi equality yung isinusulong. Kasi alam naman natin na iba't iba yung socio-economic ng mga taong naninirahan dito sa Pilipinas. It should be equity. Yes, Di I ba? agree. Kasi I magkaiba agree yung with that. equality than equity. Yung equity, for example, yung isang, paano ko ba i-explain to baga magkamali ako, pero yung equality is, for example, lahat kayo nasa Pareho. lanta ng bagyo. Nasa lanta ng bagyo, mapalayo lang. Like, di ba may nakaraan naman yung bagyong Enteng. Lahat ng nasa lanta ng bagyo is bibigyan ng, tawag nito, relief goods. Equally. Equally. That's equality. What is equity? Equity is bibigyan sila ng lahat sila bibigyan ng relief goods, pero mas bibigyan nila ng priority o parang mas ibibigay nila yung mas nangangailangan. Yun. 'Di ba? Actually, dagdagan ko na lang yung sinabi ni Ate Jam. I definitely agree with the perspective of equity. Dahil let us look into the perspective na lang, gamitin lang din natin yung bagyo. Hindi naman lahat ng mga natatamaan ng bagyo, pare-pareho yung damage na naa-attain. Totoo. So, may iba na nasira lahat ng bahay nila. May iba, nasira lang yung bubong, may iba nasira yung bintana, may iba na nawalan lang ng pagkain, etc. They are facing the different problems they have incurred during that said bagyo. So, ano ba yung gagawin mo? Dapat ba patas-patas yung bibigay mo? Lahat sila bigyan mo lang ng relief. Paano yung nawalan ng bahay? Hindi po yun kumbaga makatarungan. So ano ba yung dapat gawin natin? Sabi pa nga ng equity, yung gagawin ng government is bigyan natin itong mga taong to ng kanilang kailangan as of the moment. So ano yung kailangan ng isa? Yung nasiraan, kailangan niya ng shelter, kailangan niya ng blankets, etc. Kasi wala, nasira lahat. Yung iba naman, alam naman natin na hindi nila kailangan, hindi natin sila bibigyan. Actually, the concept of equity was practiced during the Yolanda days. Yes, agree. Napansin mo yan, pero siguro hindi lang siya naipatupad ng maayos. Yes, totoo. Kasi hindi naman maiiwasan yung greed sa mga tao talaga. Kasi nalaman ko, nung Yolanda days, is may nag-gather survey kung ano yung nangyari sa bahay niyo. Totoo. Is it partially damaged? Totally damaged? Yes. Tapos hindi magkaparehas yung binibigay na tulong mula sa gobyerno. Well, that's the example of equity. Diba? Oo, totoo yan. Kaya mabalikan natin yung Yung amnesty. konteksto ng amnesty. Pero before we go back, dadagdagan ko lang ng konti. So, ito po yung isa sa pinaglalaban ng kanilang prinsipyong sosyalismo. Ito po yung sinasabi nila, dapat daw, lahat ng tao, equally makakatanggap, which is unrealistic. For example, ikaw ay nagsimikap sa buhay, meron ka ng mga naipon, and etc. In a place they claim to be, in a place na claim nila, na dapat equal lahat. So, dapat, kung ikaw, you have 1 million, dapat lahat sila bigyan mo. Kung ilan share, i-divide yung 1 million mo, which is not good. Kasi we are teaching the people to be lazy.
we are teaching the people to be overly dependent. Hindi ko naman po sinasabi na di dapat tayo dumepende sa gobyerno dahil una sa lahat, the government was created for the people, by the people, and tayo talaga yung rason kung bakit may government. Oo, kasi sa atin naman, tax kaban naman ng bayan. Sa kaban ng bayan, tayo ang kumbaga, every taxpayer is the reason why, kumbaga tayo yung lifeblood. Tayo yung rason kung bakit may gobyerno. So, mabalik natin, ito po yung isa sa mga pinaglalaban ng CPP, NP, NDF, yung tinatawag na equality that will later turn out to be communism. So, ano po ba yung mga adverse effects na nangyayari na ginagawa ng CPP, NPA, NDF? Ito po yung pagpapatay, ito po yung pagpaplant ng bomb, mga IED na pag matapakan sa sabog or pagpindutin sa sabog that cause the lives of soldiers, policemen, and even civilians. So imagine the technicality as to why itong mga grave na mga kasalanan na ginawa ng CPP, NPA, NDF, it is really something na hindi lang siya makakalimutan in one click. Bakit ko po ito nasabi? Dahil kung ikaw po ay pumunta ka ng Samar, matapik mo yung NPA, lahat po ng mga taga doon kilala yung NPA. Dito sa atin, pumunta ka sa Southern Leyte, yung mga may bukid na area, Leyte, Southern Leyte, in that between, alam din po nila na may NPA. Bakit ko po ito hina-highlight sa aking diskusyon ngayong umaga? Dahil una, ito pong the government is doing its best efforts to promote peace. And how will peace prosper? Una, kapag ma-connect po muli ang ating mga kababayan sa sa society by means of the pardon or amnesty. Pangalawa, kung ano man po yung mga pinaglalaban ng mga grupong ito, kailangan po natin ito tugunan ng pansin. Dahil kapag hindi po natin ito matugunan ng pansin, palagi at palagi po nila itong gagamitin upang i-agitate ang ating mga kabataan, upang itong mga kabataan na nagagalit ay ma-recruit at maging bahagi ng NPA. This is a reoccurring problem. Imagine na lang bakit po ito umabot ng 55 years? Grabe, napakatagal ng 55 years. Dahil una, ito po ay this was well planned. All sectors have been they're trying to infiltrate all sectors para itong mga iba't ibang sektor na ito yung aatake sa government in times of lapses. Yun. Yes po. 'Di ba? Parang nagagalit na ako. Pero anyway, Hindi. Totoo po yan. Totoo po yan. Isipin, we're not creating stories here, ha? Hindi kami gumagawa ng mga kwento-kwento tungkol sa pinagagawa ng mga NPA. Totoo po talagang nangyayari to. Baka kasi may nakikinig na, gawa-gawa nyo lang naman to. Kasi baka may makarinig na may link sa kanila. Sabi, hindi, pinaglalaban lang namin yung karapatan natin, which is the protest. Well, there's nothing wrong because Yeah, it's I agree. positive activism. Pero iba na kasi kapag may karahasan ng involved. 'Di ba? Yes. Iba na 'yon. Iba yung terrorism, iba din yung practicing positive youth activists. youth activism. Actually, no, Ate Jam, sisingit lang ako. May naalala ko kasi itong taong to. Sabi niya sa akin, nag-cringe daw siya kapag naririnig niya yung term na positive youth activism. Dahil ang Why? aktivismo daw, ito daw yung pagpapaalam natin sa government ng mga hinaing natin. So technically daw, hindi dapat daw tayo magkakaroon ng positivity. Sabi ko sa kanya, bakit naman kailangan natin harapin ito ng negativity? Dahil una sa lahat, alam naman natin na problema yan. Kung i-fuel natin ang sarili natin in a negative way, magagalit tayo. So kung magalit tayo, anong mangyayari? We tend to make rash decisions. Yan po yung ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Kung bakit po patuloy po silang nakakapag-recruit ng mga kabataan, patuloy po silang nangingikil. Patuloy silang nanlilin lang ng mga kabataan. But going back, sabi ko pa nga, ito ay isang matter of principle. Ito po ay isang matter ng paniniwala na dinadagdagan upang ang ating mga kabataan ay magalit. So, to cut the story short, itong diskusyon na nagkaroon kami ng aking kaibigan, sabi ko sa kanya, alam mo, in terms of the activism, kung bakit ang aming organization or kami na mga kabataan na parte ng organisasyon
na ito, pinaglalaban namin yung positive youth activism dahil through the positivity na hindi natin prino-promote yung negativity. Ito ay isang way para ang ating mga kabataan ay makapag-voice out ng kanilang mga concerns sa gobyerno. And at the same time, hindi siya pupunta in a negative way or in a negative manner, and that is through armed revolution. Kasi ayaw po namin yun. Yung gusto po namin is kung anong mga hinaing namin, malabas namin. Makapag-rant kami, makapagsalita kami kung ano yung mga pagkontra namin sa government or kung ano yung mga ayaw namin na ginagawa ng gobyerno. Yun po ay yung tinatawag na positive youth activism. Dahil para sa amin, linalabas lang namin ang aming hinaing, and that's up to the government whether they do their actions or not. Yun. Oh, so let's highlight again the Word. essence of amnesty. Go on. So amnesty, when applied judicially, can serve as a bridge to peace. Bakit siya nagiging bridge sa kapayapaan? Bakit? Kasi nabibigyan natin ng pagkakataon yung mga nagkasala sa batas. Actually, align siya sa pinanood kong documentary Ano ba yan, documentary kahapon. yan? Explain Yung mo sa documentary kahapon is tungkol sa Dorm 12 ni Cara David. Bumalik siya doon sa ganun talaga kapag walang magawa. Nagbi-binge watch ng documentaries. Like yung mga senior citizen, 'di ba hindi ibig sabihin na yung mga preso is wala na like titingnan na natin talaga sila na mas salot sa lipunan. Actually, binibigyan sila ng chance na parang may business din sila sa loob ng presohan. Tapos yung mga senior citizen actually sa loob na yung mga lola, lolo, like tumatanda na sila. Pero may tinatawag tayong parol na parang i-grant ng president para mapalaya sila. So yon, binibigyan sila ng pagkakataon pa rin na magbago. So much for that. Dumako tayo sa amnesty. So it offers a path for those who have been entangled in armed conflicts to rejoin the society and participate in rebuilding our nation. It's a testament to our belief in second chances, in redemption, and in the innate human capacity for change. Kasi we as a human are agent of change. Yes, Sa atin nagsisimula yung pagbabago. Kaya nga tinanong kita kanina, 'di ba? Do you believe that everyone deserves a second chance? Yes, I definitely believe. Then prove it. Why? Dahil una sa lahat, alam naman natin na not everyone is directly driven sa kung ano yung... For example, balikan natin yung CPP, NP, NDF. No? Sila, hindi naman lahat sila yung drive nila para sa founders nila. Hindi naman sila, yung drive nila is maging komunista tayong lahat. No. We have different factors to consider. And the reason why I believe that everyone deserves a second chance, specifically these people, because they are just victims. They are victims of deception, they are victims of propaganda, and I believe that they deserve the second chance to regain themselves back in society. Oo, tama. Kasi kaparte naman o kabilang ng pagkakamali sa ating buhay. Hindi natin alam sa mga oras na yun, gulong-gulo lang yung utak nila. Like, totally nabilog lang talaga sila. Anong mangyayari kapag hindi na natin sila bigyan ng pagkakataon? 'Di ba? Wala na. Manliliit sila. Paano sila magpa-function sa society kung habang buhay na lang sila nandun? Kaya nga, binibigyan sila ng pagkakataon na mapag-isip-isip para mag-apply sa amnesty na to. Kasi, di ba may natatanggap? Like, livelihood, di ba? Yes. Bibigyan talaga kayo ng chance na maging functional sa society. Kapag functional yung mga tao o yung mamamayan, less problem yan ng gobyerno. Yes, totoo yan. Diba? Makakatulong yan. Kasi Makakatulong ka sa gobyerno kasi hindi... makatulong ka pa sa ekonomiya. Makakatulong ka pa sa sarili mo, makakatulong ka pa sa pamilya mo. Kasi Makakatulong ka din nagiging sa ibang tao. Yun. in short, nagiging helpful ka. So, okay, dapat hindi ko na lang Joker. binitawan yun. Pero totoo naman, magiging helpful ka Yes, kasi I naging agree. maraming tulong na yung nabigay mo. Nagiging productive ka na. So again, pumunta naman tayo. So amnesty offer is to extend an olive branch, an invitation to dialogue, fostering understanding and healing within our communities.
It's our tool to help those who were compelled due to various reasons and circumstances to resort to arms, to return to the folds of law, and transform their lives. Yun. Magiging Grabe. transformers. Ikaw talaga, Ate Jam. Kanina ka pa nag-joke Ano, talaga. may joke talaga ako na nasa utak ko. pero Kailangan yung pakawalan. Actually, no, Sige, Nakakat- continue ko. so, of course, in connection with the granting of the amnesty, kailangan po tayo i-approve ng Local Amnesty Board. So, ano ba yung Local Amnesty Board? Ano ba yung functions niya? Meron po siyang 8 functions. Una, receive and process the applications for amnesty filed personally by the applicant or his or her duly authorized representative. Bali po, pag mag-a-apply ka, kailangan ibigay yung document. Pangalawa, issue and release the safe conduct pass. Third, conduct preliminary verification and investigation of the received applications for amnesty for purposes of establishing the identity and circumstances of the applicants as well as the opposition thereto covering such applications. Bali po, i-verify po muna ng government kung sino ka. I-investigate nila ano yung connection mo, ano yung affiliations mo sa mga grupong clinic-claim mo na nung member ka ng grupong ito, ikaw po ay nakapag-commit ng mga crimes. Pangapat po, conduct a conference or hearing as may be necessary relative to the amnesty applications. Of course, hindi naman po ibig sabihin na just because nag-apply ka ng amnesty, nabigyan mo na yung document mo, relieve ka na ng problema mo, hindi. It should be granted first. Kaya po, nagkakaroon po ng hearing at conferences para po i-deem necessary na ikaw po ay fully na nagkukommit na magbabagong buhay ka na. Ikaw ay fully nagkukommit na hindi ka na magre-revert sa iyong old ways. Fifth, deliberate, review, and make recommendations on the amnesty applications and notify parties concerned thereto. Siyempre, i-review muna nila lahat kung ikaw ba ay deserving na makabalik na muli sa ating society. So, ano yung ginagawa ng ating government? Of course, they deliberate, review, and make recommendations. Siyempre, yung nag-a-approve niyan, ito po yung Local Amnesty Board. Sila po yung nag-a-approve ng mga applications whether itong mga taong to ay still, will they be granted such amnesty or not? Sixth, coordinate with other LABs or Local Amnesty Board, local government units, and other offices in the processing of applications for amnesty. Of course, kailangan po nilang makipag-coordinate sa iba't ibang sangay ng gobyerno, lalo na sa ating mga LGU, dahil naniniwala po sila na kung saan ka po nag-commit ng crime na yun, dun ka po dapat mag-apply or dun ka dapat magkaroon ng coordination. Seventh, issue subpoena ad testificandum and subpoena ducis tecum and perform such other functions as may be assigned by the chairperson or by the executive committee. So, mahirap i-explain yung pangpito. Kasi una sa lahat, May jargon words. It is a word in the books of law. No. Bali po, if it may, ang masasabi ko lang, the word na lang na subpoena. Bali po, sila po ipapatawag sa korte and dun po magkakaroon ng verdict kung sila po ba ay grantan ng amnesty or hindi. In short, yung pag-a-apply ng amnesty is may proseso siya. Yes, of course. Ayan. So, itong amnesty na to, no, nagkaroon tayo ng 578 amnesty application as of July 12, 2024. 497 are former members of the CPP, NPA, and DFP. 2 are from Revolutionaryong Partidong Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionaryo Proletarian Army, Alex Boncayo Brigade, RPMP, RPA, ABB. 33 are from the Moro Islamic Liberation Front or MILF. 46 are from the Moro National Liberation Front, MNLF. Yun. So may nangyayari. May ginagawa. May hakbang. May ginagawa. O, yun. Yun po, yung aming propagation ngayon. Naway naging malinaw sa inyo. Pero bago tayo magtapos, gusto ko talagang bitawan yung joke ko. Sige, bitawan. Bitawan mo yung joke mo na yan. Hindi ka makatulog. Who's there? Amnesty. Amnesty ho.
Nasty. Such a lonely Okay, kuya. Ate ito. Jam. Ate Jam. May 7 minutes pa tayo pero ang corny naman nun. Hindi But naman. anyway. Importante, napatawa ko yung sarili ko. That's the most important thing. Oh, support, self-support. Uy, since nabanggit mo yung self-support, Ano? gano'ng kahalaga yung self-support? Gaano ba? Tinatanong kita. Tinatanong mo ako tapos binalik ko sa'yo tanong. Oo, tinatanong kita. Anyway, it is very important yung self-support dahil it pushes you to gain more confidence to yourself. It pushes you to do things. Kasi di ba alam naman natin na kapag hindi mo kayang suportahan ang iyong sarili sa mga gagawin mo sa buhay or any decisions, wala kang sariling pagtitiwala or self-support, mahihirapan ka talaga na gawin effectively or efficiently ang mga bagay-bagay. Grabe yung epekto ng joke ko. Hindi hindi na nakamove on sa kakatawa. Naging 1 minute. Nawala yung tatlo. So, ayun po. Hindi, kinakailangan talaga yung self-support. Why? Kasi, saan ba dapat nagsisimula yung ating pagsuporta? Di ba dapat sinusuportahan muna natin yung sarili natin bago tayo mag-rely sa suporta ng iba? Kasi Yes. paano kapag wala kang matanggap na suporta mula sa iba? Ano, wala ka nang gagawin? Tutunganga ka na lang? Di ba? It's really important na pagkatiwalaan natin yung sarili natin. Yes, Ate Jam. Kasi, ano naman yun? Like, maraming ang nagtitiwala sa'yo, pero ikaw, bilang ikaw, wala kang tiwala sa sarili mo. Di ba? Uy, bumalik na. May Ay, nag-comment. bumalik na. Kasi tapos Sino na yung po to? joke ko. Ryan Joshua Morales. Good morning, ma'am. Uy, may nag-good morning sa'yo. Ay, sa akin, dalawa po kami dito. Nandito nandito rin si Okay. Good morning. Ako na lang yung mag-good morning sa'yo. Good morning, sir. Hello, good morning po, Sir Ryan Joshua Morales. I think he's a student because of his profile. Yes. At parang familiar siya, parang criminology student. Yes. So, good So, morning ayan. din sa'yo. Good morning po sa'yo. Happy listening. Yes. Sana yung mga natutuhan mo is ibahagi mo rin sa ibang tao, sa mga Yes. kaibigan mo because it is helpful. Oo. Sabi pa nga kanina ni Ate Jam, Misty. Such a lonely world. Di ba, nagjo-joke na tayo ngayon kasi So, again, before we end, ito po ang iyong lingkod. Wait muna, Ate Jam. Ay, sorry, may shoutout. May shoutout at magpapasalamat muna tayo. So, una sa lahat, ikaw muna. Kasi ladies first. So, Ay, sino siya- magpapasalamat ako sa sarili ko kasi in-encourage ko ngayon nang pumasok dito. Hindi. Maraming salamat po sa ating unang-una, sa ating viewers. Syempre, kay Kuya Hil kasi nandito siya. Yes. At sa ating studio operator, Sir Aldwin Taon. Si Sir Jerome Mahamis. Mahamis. Sana all. Then sa transmitter, Joseph Vergara. Vergara. Yun. Thank you so much po sa inyo kasi sinamahan niyo kami rito kahit Saturday na Oo. instead nagpapahinga kayo nandito. Papasalamat din po kami sa ating production team dahil sila po ang rason kung bakit meron pong kwentuhan at kaalaman ngayong umaga. Yes, tapos sa atin namang 5 million viewers. Kung sino-sino po kayo. Oo, kung Maraming sino po kayo. salamat sa Hi. sa inyong 6 million na sa inyong panonood at bukod diyan gusto ko munang mag-shout out. So Sino yung sa shoutout mo? shout out pala sa aking mga kaopisina, ay yung mga taga Tacloban City Accountant's Office. Salamat po sa inyong panonood. Shoutout din po sa organisasyon namin ni Ate Jam, yung Estilo, mga members, baka nanonood din po kayo. Shoutout po Magpasa sa na inyo. kayo ng inyong mga piyesa para mabasa at maaprobahan. Yes, at higit sa lahat, shoutout din po sa aking minamahal. Ba't ka tumatawa? Lugi na naman ako doon. Palagi na lang akong nalulugi doon. Anyway, shoutout po sa iyo, Royce May Jamala. I love you. Yo. Dapat yung mga ganyan, di ba? Dapat yung personal things Bakit? is hindi dinadala sa workplace. Ano ba yan? That's... Ikaw talaga. Shout out din po sa mama ko, sa relatives, sa lolo't lola ko, at Sino syempre, pa? Yung minaydi mo, shoutout mo.
May ano din sila ngayon, broadcasting. Oo, Hindi shoutout siya mo nakikinig. siya para makita niya na shoutout mo siya. So, Ay, shoutout. shout out, sir. Shout out, Sir Dominic. O, ayan So, na. salamat po sa ating mga nanonood, sa ating 5 million viewers ngayong umaga. Muli, ito po si Kuya Hil. At ito naman, si Ate Jam. At ito po ang kwentuhan at At kaalaman. kaalaman. So before we end this program, may we play for you itong ating official soundtrack, It's Injustice, Isn't It? By After School Band. So, see you on Tuesday, 9 to 10 a.m. Tama ba ako? Anyway, so yun lang po. See you on Tuesday. Bye! Ay, asan niya? Kingdom paid for, now with the blood of the ones that are living in it. Helpless children caught to fight in a battle and they didn't start it. Who reaps the gold? It's not even you, it's none of the fighters in the field. Who takes the blows of injustice, isn't it? Isn't it you, the people and dreams you left at home, fake sense of togetherness? I'll tell you the truth, you fight alone. You're crawling in the darkness of the mountains while there's peaks over you dwell in castles. You take the blows. It's injustice, isn't it? Kingdom paid for, now with the blood of the ones who are living in it. I hear screaming, free us from those prison walls you choose to lock yourselves within. And who reaps the gold? It's not even you, it's none of the fighters in the field. And who takes the blows of injustice, isn't it? Isn't it you, the people and dreams you left at home, fake sense of togetherness? I'll tell you the truth, you fight alone. You're crawling in the darkness of the mountains while there's peaks over you dwell in castles. You take the blows. It's injustice, isn't it? Don't sing the chance to spark it up, anchoring you until it burns. So come home, it's not too late. Our children deserve a better life, better beds to sleep in at night. So hands up, hands up, hands up, hands up, hands up. Helpless children caught to fight in a battle and they didn't start it. Nakikinig ang IBC Channel 6 Palo, Leyte. Samantala, wala namang nakikitang masama ang kampo ni Guo kung lagi mang nakangiti ang dating alkalde sa mga viral na larawan at video. Target ng Department of Environment and Natural Resources na makapagtanim ng 3 milyong puno sa Rizal Province sa susunod na 4 na taon. Ang Rizal ang isa sa pinakamatinding na apektuhan ng baha na dala ng bagyong Enteng at ng Habagat.
Ayon sa DENR, nasa 4,000 ektarya ang target nilang matamnan ng mga puno sa lalawigan. Makikipag-partner din ang kagawaran sa Department of Public Works and Highways para sa River Restoration Project na layong makatulong para maiwasan o mabawasan ang pagbaha sa Rizal. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga! Para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. What's up, schoolmates? Samahan niyo muli kami para sa isa na namang diskusyon na siksik sa impormasyon. Sabay nating pag-usapan at alamin ang opinyon ng mga kabataan tungkol sa pagpili ng papasukang colleges or universities. Gaano ba ito kahalaga at may epekto ba ito in their future employment? So lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito lang sa Schoolmates! Sigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang iyong puso, karapatan, So last time, schoolmates, we talked about what's next in line for college graduates. So ngayon naman, ating alamin ang plano ng mga future college students. So at this point of their academic life, senior high school students are starting to consider ano-ano nga ba yung mga courses or programs that they can take as part of their future careers. So bukod dyan, isa pa sa pagtutuunan din ng pansin at talagang pinag-iisipan na rin ng ilang mga estudyante ay kung saang university or college nga ba sila mag-e-enroll. Gusto rin nilang malaman kung gaano ba ito kahalaga at ano nga ba yung nakikita nilang factors ng mga estudyante natin para piliin ang isang universidad o kolehiyo. At ang mga tanong na yan ay masasagot. Hindi po ako ang sasagot niyan dahil narito po ang ating mga panauhin for today. Narito ang ating mga incoming grade 12. Nandito si Yas and syempre si Janelle na makakasama rin natin. At bukod dyan ang isa sa mga future college students rin na inaabangan din itong episode na to ay si Denmark. Hi Denmark! Ayan. So guys, welcome to the show. So first of all, I'll get right into it. Before you enter your college life, ano ba yung ini-expect nyo or na-visualize nyong life ninyo pag pumasok kayo ng college? Siguro may mga impact na dyan yung mga napapanood nyo sa TV or kung may mga naririnig kayo from your friends or mga kapatid. Siguro, start muna tayo sa, ito na, nagbabadyang maging waterproof sa college life nga. Denmark, tell us about what you're envisioning your college life to be like. I see my college life po as a very student po, very basic student po siguro. Very lunod sa mga readings, ganyan. As science po yung track po na kinuha ko. So marami po talagang readings and ayun po, isa na rin po yun sa mga sinabi po ng mga ates and kuyas ko po that I should prepare for time management sa I agree. Alam mo, ang time management naman encompasses not just during your college lifetime, pero it's one of the soft skills talaga na hino-hone during your college. As a college student. Siyempre naman, kayo naman, Yas and Janelle, ano ang na-envision nyo na magiging buhay nyo kung papasok kayo sa kolehiyo? So, Yas, ikaw muna. I'm very confident sa ability ko pagdating sa